Good morning mga kaibigan. Update na naman tayo ngayon sa ating tanghari, August 6, 2021. Dito tayo ngayon sa ECQ para sa NCR. Check natin kung kumusta na yung ating tanghari sa araw na ito. So nakita natin yung ating mga stoplight dito sa may alabang banda. Medyo naka-orange lang. So alam mo kasi wala masyadong sasakyan ngayon na dumadaan dahil pinagbabawal paglabas-pasok ng hindi essentials sa bawat lungsod. So stricto sila, mayroon sila mga checkpoint ngayon sa mga daan boundary. So tignan natin yung ating sitwasyon sa daan at subaybayan nyo at ako ay mag-update sa inyo tungkol sa mga requirements at mga kailangan para sa paghatid sundo natin sa ating mga apur or yung mga authorized person outside residence. So yun, date lang natin na hindi masyadong traffic again. So ingat sa pagtawid kasi yung stoplight natin naka-orange lang. So magbigayan tulad niya sa Clark, Pampanga. First stop, first come, first go. So pagka nauna sa intersection ay may karapatan ka rin mauna ng pagtawid. So basta mag-stop muna para hindi tayo hindi tayo disgrasya, no? So yun, meron din ako ditong papansin dito sa daan natin. Paglabas natin dito sa Acacia Avenue, bago na yung daan natin dito. Bagong gawa, salamat sa ating DPWH na gumawa. Pero dito banda sa pagliko, yung ito yun, yan. Meron tayong dyan, merong bilog na butas dahil yan yung dugtungan ng dalawang yung luma at bagong ginawang simento. So sana matakpan yan, hindi pa yun tapos. Sana na takpan yan para hindi bagong-bago yung daan, pero pag na ulanan at daanan ng mga malaking sasakyan or kahit na maliit na sasakyan, parating na nakakanin lalaki buta, sayang naman bagong-bago yung ating daan sa tanghari. Baka kailangan lang yung takpan ng asfalto o dagdagan ng simento, baka nakalimutan lang. So minsan na gumawa atin attention yan para hindi na lumaki, para good na tayo sa record natin sa paggawa. Yan lang yung aking opinion at suggestion. So salamat sa paggawa niyo ulit, pero again, mas maganda din kung matapalan yung butas, para hindi sa backjab, hindi na tama ba yung sinabi ko, backjab. And then so yun, again, maluwag yung traffic natin dito. Wala masyadong sasakyan. So mamaya i-update ko na kayo sa sa requirements. Ang requirements, gaya ng sinabi ng PLDT chief natin, na pwedeng maghatid sundo na yung mga ihatid sundo yung mga apor natin. So again, ang apor natin is authorized person outside residence. So kami nasa Cavite, so inatid ko ay nasa Muntinlupa. So kailangan tatawid kami. So ang requirements natin dyan, para hindi tayo makita sa checkpoint, is meron tayong una yung COE, Certificate of Employment. Mag-print out na kayo, dinikit natin yan sa windshield natin. Second is yung requirement nila na maglagay ng
certificate din para sa mga naghahatid. Pero bago yan, ipapasalamatan natin dito yung gumawa dito sa daan, dito banda sa may Champaka, Southvale banda. Tapos na. At salamat po sa pagtapos sa daan na to, sa kalsada na to. At least wala nang libak, no? Salamat po. At wala nang traffic dito banda, hindi na yung babottleneck. Isa na lang yung bottleneck ngayon dito sa unahan. So ano ko din wala rin ditong stoplight. Wala rin, hindi rin naka-orange yung stoplight, so ingat din. Pero naka-close naman ang Champaka gate, so wala namang lalabas at lubos. So diretso lang lahat ng commuter, pero ingat pa kami mag-U-turn, no? So yun, doon napansin nyo yung sa right side natin yung daanan natin, lubak, ano pa rin, hindi pa rin tapos yung ginagawa yung sinasabi ko na pwedeng bottleneck para susunod. Pero so ngayon dahil maluwag ang traffic, wala naman. So requirements, back to the requirements, yung certificate para sa ating maghatid ay kailangan may pangalan ng this is certified na yung pangalan ko, no? Tapos yung that I will be the official na driver para kay ganito, sino nung ihatid mo, nakalagay yung pangalan niya. And then pagkatapos nun, siya ay nagtatrabaho, she's working, she is employed, or her company name, ganyan, at tapos address ng company. And then lagay natin sa baba, the following are the details. Tapos ilagay ko din yung driver name, yung pangalan ko, and then driver vehicle, vehicle, so ilagay mo doon sa vehicle kung anong sasakyan mo, kung Innova, Avanza, Vios, so ganoon. And then sa ilalim is the plate number, so ilagay mo doon kung anong plate number mo. And then sunod nun is contact number ng employer, contact number. So lagay mo doon yung contact number ng employer, APOR contact number, so ilalagay mo doon yung contact number ng yung hinahatid sundo. And then residence, home residence, home address nyo kung saan kayo nauwi, kung sa Bacoor kayo nauwi, kung saan man, ilalagay nyo doon ang address nyo. Tapos yung company address, ilalagay mo doon kung yung ano address ng hinatiran mo, yung address ng kanyang company, kung saan ka naghahatid na company. So yun, makikita nila kung pagtawid mo dyan sa may pagtawid mo sa border, at least yung alaman na ay pabalik ka pala dito sa o pauwi ka na pala. So pag pupunta ka naman, ay papunta ka pala sa work mo, address niyon. So yun. And then dito pala sa dito meron pa palang dito ginagawang daan, so bottleneck din dito. So yun, tapos pag mampas natin dito sa unahan, sa left side, nandun yung checkpoint ng mga naman, papunta naman sa palabas naman ng Cavite. Nandun yung checkpoint na yun, para sa mga motorist natin. So ang checkpoint pala yung pinaka left side, para yun sa mga truck, tsaka yung mga mga truck, mga van natin nandyan, sa mga bus nandyan sa left side. Tapos sa right side sa gitna banda, nandun yung nandyan yung mga private vehicle. Tapos sa pinaka right side na third lane, nandun yung mga motor. So pag nagpila kayo, tandaan nyo ng pila kasi para hindi na kayo magpalit ng lane. Ayan ayan. Sa gitna, yun yung private vehicle. Maluwag dito sa left side, pinaka left kasi nandyan yung mga bus, mga delivery van, nandyan sila dadaan. So yun, dito na yung banda sa Maybia.
Next na requirement, di ba, ano, una COE, tapos yung certificate to travel. Yun yung ididikit mo sa dashboard. Tapos i-ready mo na rin yung pangatlong requirements, which is yung business permit. Business permit, papotocopy ka, business permit ng iyong inatiran. Business permit ng kanyang pinagtatrabahuan. So, para makita ng mga nag-check sa checkpoint kung saan yung address ng iyong pinagtrabahuan, kung ito ba ay tama ba yung details dito sa travel permit mo. Yun. Pagkatapos nun, ready mo rin yung ORCR mo na photocopy at ang driver's license mo na photocopy. Tapos the best din kung meron kang photocopy ng iyong ID na nakasaad yung home address niyo, ano, kung kailangan, para pag nag-check ay di dire-diretso na. So yun muna. So nandito na tayo ngayon sa may boundary checkpoint pala. Dito tayo sa checkpoint ngayon sa malapit sa Springville. Pero hindi naman masyadong mabagal yung usad ng traffic. So again, yung lane na to, sa right side natin, nasa gitna tayo. Sa right side natin, mga pangmotor lang yan dyan. So yung mga pumapasok kung namang hindi nila alam, pangmotor yan dyan. So lilipat naman sila ng lane. So mga papasok natin ng mga sa checkpoint na to, be ready, hindi kayo wag kung dumiretso dyan kasi parang sa motor. Dito kayo sa may gitna para sa mga private vehicle. Pero sa may mga apor, dito naman kayo sa left side, mga apor, mga truck, mga delivery. Dito kayo sa pinaka left side. So yun, tingnan natin yung pag-check forward natin. Dito po ay malapit na tayo sa check sa atin. So make sure prepare natin yung ating mga papers at tinanong tayo ng officer kung ano ating reason. Pakita natin yung ating mga papers at mabilis na yung pag-check, no? So yun, thank you po sa ating officer na bilis naman yung ating pagdaloy ng ating traffic, ating checkpoint. Pag meron kang requirements, nakita nila at bilis na po ang pagdaloy. Kaya i-suggest ko na mag-print kayo ng inyong requirements at katulad ng sinabi ko kanina, tatlo, ang COE, ang certificate to travel, at ORCR, tsaka yung inyong business permit ng inyong hinatid, para at least yung pag-check nyo na mabilis din magdalo ng pag-check. So yun lang po at maraming salamat. Ingat po tayo at